Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title: Yusek Claire Castro pinasinungalingan ang paratang na bakla ang Pangulo. Mariing pinasinungalingan ng Malacanang ang mga bagong paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay ng expose ng American-based vlogger na si Dean Chase na nagbunyag umano ng isang lalaking sinasabing kinontrata upang tirahin ang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw na walang ebidensya ang mga aligasyong kumakalat online at bahagi lamang ito ng sinasadyang paninira sa Pangulo at sa unang ginang. Sabi ni Claire, rumors concerning President Marcos Jr. and First Lady Liza are being spread to harm their character and integrity. Pahayag ni Castro. Dagdag pa niya, nagiging madali ang pagpapakalat ng ganitong uri ng kasinungalingan dahil wala umanong konkretong patunay ang mga nag-aakusa. In the absence of evidence, anyone may spread falsehoods to promote a politician or to troll for a fee. Binigyan din ng palasyo na hindi lamang personal na reputasyon ang nasisira sa ganitong disinformasyon, kundi pati ang mas malawak na interes ng bansa. Immediate action is necessary to address these falsehoods, which will affect not only victims of fake news, but also our tourism and economy. Okay, so immediate action. Anong immediate action, Auntie Claire? Hindi mo naman dinitalye. Kung hindi totoo itong mga aligasyon, talagang nakakasira ito sa imahe ng ating bansa. Lalo na sa turismo, na kulelat tayo pagdating sa foreign tourist arrival dito sa ASEAN. Napakaliit. 5.6 million tourist lang ang dumating sa ating bansa, foreign tourist. Kumpara mo sa Vietnam na umabot ng 22 million. Ganon din, malayong mas marami ang dumating sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore. Napakababa itong ating. Dahil nga sa napakasamang imahe ng ating bansa ngayon na talamak ang corruption, peace and order, magulo. Tapos meron pang issue sa character and integrity ng first family. So anong agarang aksyon? Hindi ba ang pinaka-the best dyan is sampahan nyo na ng kaso yung Dean Chase na yan kung nagpapakalat siya ng fake news? Nagawa naman nila ito noon 2023 ata. Nung si Maharlika, yung mga sunod-sunod niyang pasabog laban sa gobyernong ito, sinampahan nila ng kaso noon sa Amerika. I think 2 o 3 kaso ang naisampa laban kay Maharlika. So ito ngayon, ang challenge sa gobyernong ito para tumigil na ang ganitong mga aligasyon, paninira, is sampahan ng kaso. Ang tanong, gagawin ba ng gobyerno o hanggang salita lang si Auntie Claire? Sana walk the talk. Sabing agarang aksyon ang gagawin. So, yun na. Unsolicited advice. Sampahan nyo na ng kaso itong si Dean Chase. Kasi
Hindi ko pinanood yung mga expose ni Dinches dahil na yung nabasa kong comments nakakadiri. Sabi nila, ayoko nang manood dahil nakakadiri. Huwag na lang. Kailangan nga, umiiling na lang ako bakit may mga ganitong lumalabas na balita na talagang nakakasira kasi nga, Pangulo, first couple ang na-involve. Diba? So, yun na. Ang administrasyong ito, may nabasa kong post ni Sas Sasot. Medyo sutil din itong si Sas. Sabi niya, huwag nyo nang ipagpilitan na positive ang Pangulo. Sa katunayan ay negative siya. Ano yung positive? Yung bang paggamit ng pinagbabawal na gamot, aligasyon ng kanyang kapatid, si Senator Amy, na gumagamit siya ng bawal na gamot, kaya ayaw magpa-testing sa buhok, baka lalabas na positive. So, sabi ni Sas, I'm sure, sabi niya, negative ang Pangulo. Kailan yung negative, hindi yung testing sa pulburon, kundi negative ang kanyang mga ratings. Tatlong sunod-sunod na survey, mga credible surveys. SWS, negative 3% ang rating ng Pangulo. Sumunod, Pulse Asia, negative 15%. Sumunod, Publicus Asia, mas malala, negative 27% ang Pangulo. So, yun na, negative talagang Pangulo. Wag na tayong magpilitan na siya ay positive. So, bakit nagkakaganito ang Pangulo? Kasi nga, ang taong bayan, napuno na ang salo. Yung galit nila sa mga pangako na hindi naman natutupad, yun, magpakulong daw ng big fish bago mag-Christmas, wala namang nangyari. Kung ano-anong pinagpapangako na bayan, babangon muli, tumataas ang presyo ng mga bilihin, bumabagsak ang ating ekonomiya, bagsak ang ating turismo, kawawa ang taong bayan. Kaya tama si BP Sara, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni ang gihatag namo nga yero. Kung ikarga lang og motor. Abot na gyud ang yero. Abaka lang gyud ang gipang bugkos. Karon dalo na pod ni Kuya sayang payag sa tabok. So baklay pag yun. Layo-layo pa. So dito pagid sa tabok ang payag ni Kuya. So tabok pagid sa sapa. Karon out na gyud si Kuya sa payag. So mo na ni ang payag ni Kuya nga kuanan karon atupan karon. Giapid-apid na ang mga trapal. Makita gyud nato og silpin og trapal lang. Naanay mga tubig nga na kuan sa trapal na butang tungod sa ulan. Maupod ni ang itsura sa ilang sulod sa ilang gipuy-an. So trapal lang gid in town. So mag-atop na gyud. Sinabot. O karon humanag gyud sa pag-atop og maayo na gyud nga tan-awon kay di na pa sa pareha sa ganina nga mga trapal lang og silupin. Makita gyud nato nga
dili na gid sila maulanan. Salamat kay sa Ginoo nga sa naghatag og sin niya, di na gid ulanan. Oo. So pila gyud nanay ka tuig na nga nagantos mo aning gaulanan lang trapal lang inyong atok? Murag mga dugi-dugi na ni. Mga tulo duha ba? Katuig, Katuig. duha ka tuig. So salamat kay nanay. Oo.